May ibabahagi na naman ako sa inyo. Tungkol ito sa Singapore tax na kailangan nating punan ang bawat katanungan. Dahil kung hindi, ay posibleng ma-hold ang ating kita sa YouTube. At syempre, ayaw nating mangyari ito. Kaya umpisahan na natin. Sundan nyo lang po ang aking gagawin. Kaya kung gamit nyo, iPhone o laptop, ay pareho lang naman ang mga pamamaraan. Ang importante ay magkaroon kayo ng ideya kung papaano punan ang Singapore tax at tuloy malaman nyo ang mga dapat gawin. Kung sakaling gusto nyo ng tax exemption o libreng buwis. Kaya naman, pasok na intro! Kung bago ka lang sa aking channel, just click like, subscribe, and ring the bell. Refresh muna natin. Pindutin ang Google Chrome, punta kayo sa account nyo o diretso na kayo sa Google AdSense account nyo at mag-sign in na kayo. Dahil ako sa nakikita nyo ay naka-sign in na. Nandito na ako sa account ko. Sa itaas, i-type ang Google AdSense. Pagkatapos, pindutin na ang Enter. Nandito na tayo sa Google AdSense ko. Pindutin ang payment para lumabas ang payment info. O tingnan nyo, may naka-highlight na pula at nakalagay dito para maiwasan ang anumang pagkaantala sa iyong payout at para matiyak na ang tamang halaga ng buwis ay mapigilan, siguraduhing ibigay ang iyong impormasyon ng buwis sa Singapore sa lalong madaling panahon. Kaya pindutin na ang Add Tax Info. At nakasaad dito, maaring legal na kinakailangan ng Google na kolektahin ang iyong impormasyon sa buwis sa Singapore dahil dito ka kumikita o tumatanggap ng bayad. Ang pagdaragdag ng iyong impormasyon sa buwis ay makakatulong na matukoy ang tamang halaga ng pagpigil na inilapat sa iyo. Matuto pa tungkol sa impormasyon sa buwis. Pindutin ito, zoom in, nakasaad dito, asahan na tumagal ng 5 o hanggang 10 minuto. Magkaroon ng PDF, PNG o JPEG ng isang dokumento sa status ng buwis, gaya ng isang tax residency certificate, tax exemption na dokumento o mga artikulo ng incorporation. Ipaliwanag ko lang ito ng kaunti. Sinasabi rito kung gusto mong malibre sa tax o di magbayad ng tax, ay kailangan mong magkaroon ng mga certificate na mga nabanggit tulad ng tax residency certificate, tax exemption o mga artikulo ng incorporation. Tiyaking malinaw ang dokumentong ina-upload mo at kung naaangkop sa kulay. Kumpirmahin sa mga settings na ginagamit mo ang tamang profile sa pagbabayad. Ilalapat ang iyong impormasyon sa buwis sa profile sa mga pagbabayad na ginagamit mo. Ngayon, nasa sa inyo po kung gusto nyo pang ituloy ang mag-fill up ng form o ipagpaliban na lang muna dahil gusto nyo munang kumuha ng mga dokumentong kakailanganin para ma-exempted sa buwis. Ngunit ako mag-fill up na dahil para maisumiti ko na kaagad at ayaw kong mahirapan pa sa paglalakad ng mga dokumento. Kaya kung pareho tayo ng ideya, pindutin na ang Start Form. Business Info. Anong uri ng business mo? Pindutin ito. Piliin ito, Individual, Sole Proprietor. May establishment ka ba sa Singapore? Pindutin lang ang No kung wala kayo. Scroll up. Are you registered for Singapore Goods and Services Tax GST under the Overseas Vendor Registration Regime? Pindutin lang ang No. Nandito na tayo sa Unique Entity Number. Hindi na natin sagutin ito dahil wala naman tayong business o kumpanya sa Singapore. Scroll up. Tax Exemptions. Are you eligible for tax exemptions? Kwalipikado ka ba para sa mga tax exemptions? Ang sagot natin dito ay no. Dahil kung yes ang sagot mo, ay kailangan mong magpasa ng mga kinakailangang dokumento. Click Submit. Eto na siya. I-zoom in lang natin para makita.
Ayan, nakasulat na dito, ang iyong impormasyon sa buwis ay tinanggap. Kaya ang status ay accepted na. Kaya dalawa na ang tax info natin. Ang Singapore tax at United States. Bikini Men, meron na po tayong stars sa Facebook at meron na rin sa YouTube ang super thanks. Appreciated much po sa mga mag-send ng stars and super thanks. Please like and follow my FB profile, Arlene Sicurata, and my page, Lynn PH Mix Vlog. Bisitahin nyo na rin ang YouTube channel ko. Just search Lynn Sicurata, mag-subscribe para lagi kayong updated sa bago kong upload. Thanks for watching!